As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pag-asang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong lingkod, Ner Caranza, at lagi ko pong sinasabi na because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Lamentations 3:22 and 23. Napakabilis po ng ating panahon. Ngayon ay unang araw ng Sanlinggo, February 23. At 7 araw mula ngayon ay magpapasimula po ang isang napakagandang pag-aaral dito po sa ating station sa 89.1 FM. Mula March 1, alas 7 ng gabi po, ang isang napakagandang pag-aaral na dapat ninyong abangan, Revelation of Hope. Mula po March 1, ikapito ng gabi ang atin pong pagpapasimula ng isang napakagandang pag-aaral na may pamagat, Revelation of Hope. Ikaw ay nakikinig dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang ating palatuntunang Rise and Reflect. Dito ay nilalayo natin na pasimulan ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, sa pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. Mula nga po sa ang Bible Pinoy Version, ay itutuloy natin ang ating pagbasa sa aklat ng Genesis. Ngayon po ay chapter 43, verses 1 to 34. Pakinggan niyo po ang sinasabi ng Bible. Lalo pang tumindi ang tagutom sa Kanaan. Nung naubos na ng pamilya ni Jacob ang mga pagkaing nabili nila sa Egypt, sinabi ni Jacob sa mga anak niya, "Bumalik kayo doon at bumili ng pagkain natin." Sinabi sa kanya ni Judah, "Winarningan po kami ng governor. Huwag daw kaming magpakita sa kanya kung hindi namin kasama ang bunso naming kapatid. Kung papayag po kayo na isama namin si Benjamin, pupunta kami doon at bibili namin kayo ng pagkain. Pero kung ayaw nyo, hindi kami pupunta. Kasi po sinabi sa amin ng governor, huwag kaming magpapakita sa kanya kung hindi namin kasama ang kapatid namin." Sinabi ni Jacob, "Sobra nyo akong pinapahirapan sa ginawa nyong ito. Bakit nyo kasi sinabing may isa pa kayong kapatid?" Sumagot sila, "Ang dami po kasing tanong ng governor tungkol sa amin at sa pamilya natin. Sabi po niya, buhay pa ba ang tatay nyo? Meron pa ba kayong ibang kapatid?" Sinagot lang po namin yung mga tanong niya. Malay po ba naming iuutos niyang dalhin namin doon si Benjamin? Tapos sinabi ni Judah sa tatay niya,
Pasamahin niyo na sa amin yung bata para makaalis na kami at di tayo mamatay sa gutom. Ako na pong bahala sa kanya. Promise, ibabalik ko siya sa inyo. At pag hindi ko siya nabalik sa inyo, sisihin niyo ako habang buhay. Kung hindi niyo kami pinaghintay ng matagal, 2 beses na sana kaming nakabalik ngayon. Sinabi ng tatay nila sa kanila, kung yon ang makakabuti, sige, payag na ako. Magdala kayo ng pinakamagagandang produkto dito sa atin. Regaluhan niyo yung governor ng kunting pabango, kunting honey, spices, pistachio nuts, at almonds. Dublihin niyo ang dala niyong pera. Dalhin niyo din yung perang nabalik sa sako niyo. Baka nagkamali lang siya ng lagay. Isama niyo na din ang kapatid niyo at pumunta na kayo doon. Tulungan sana kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maawa sana sa inyo yung governor para ibalik niya si Simeon at si Benjamin. Kung mawawalan ako ng anak, wala na akong magagawa. Dinala nga ng magkakapatid ang mga regalo at tinoble nila yung dala nilang pera. Tapos pumunta na sila sa Egypt, kasama si Benjamin. Pagdating nila doon, humarap sila kay Joseph. Nang makita ni Joseph na kasama nila si Benjamin, sinabi niya sa alipin na in charge sa bahay niya, dalhin mo sila sa bahay ko, tapos magkatay ka ng hayop at iluto mo yon. Sabay-sabay kaming manananghalian. Sinunod ito ng alipin at dinala ang magkakapatid sa bahay ni Joseph. Natakot sila nung dinala sila sa bahay. Naisip nila, siguro dinala tayo dito dahil dun sa perang nabalik sa mga sako natin nung unang punta natin dito. Baka bigla tayong saktan tapos kunin yung mga dangkin natin at gawin tayong mga alipin. Kaya nung nasa pinto na sila ng bahay, kinausap nila yung alipin. Sir, may sasabihin sana kami. Pumunta kami dito dati para bumili ng pagkain. Nung pauwi na kami, binuksan namin yung mga sako. Tapos nakita namin sa loob yung perang binayad namin. Nandun po lahat, kaya dinala namin yun ngayon. Nagdala din kami ng pera na pambili ulit ng pagkain. Hindi namin alam kung sinong naglagay ng pera sa mga sako namin. Sinabi ng alipin, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot. Siguro ang Diyos nyo, ang Diyos ng tatay nyo, ang naglagay ng pera sa mga sako nyo. Natanggap ko ang bayad nyo, tapos dinala niya si Simeon sa kanila. Pinapasok sila ng alipin sa bahay ni Joseph. Binigyan niya sila ng tubig na panghugas ng mga paa. Tapos pinakain ang mga dangkin nila. Niredy nila yung mga regalo para mabigay nila kay Joseph pagdating niya. Nasabihan kasi sila na doon sila kakain ng tanghalian. Pagdating ni Joseph, binigay nila ang mga regalo nila at nagbow sila sa harap niya. Kinumusta sila ni Joseph at tinanong, kumusta ang tatay niyo? Di ba sabi niyo matanda na siya? Buhay pa ba siya? Sumagot sila, okay naman po ang tatay namin na servant niyo. Buhay pa siya hanggang ngayon. Yumuko sila at nagbigay galang. Tapos nakita ni Joseph ang kapatid niyang si Benjamin at sinabi, siya ba yung sinasabi niyong bunso niyong kapatid? God bless you, anak. Biglang umalis si Joseph kasi naiiyak na siya. Miss na kasi niya ang kapatid niya. Kaya pumunta muna siya sa kwarto niya at doon siya umiyak. After noon, naghilamos siya at lumabas. Kinalma niya ang sarili niya at pinaserve na yung pagkain. Naghahain sila kay Joseph sa isang table at sa isang mesa naman ang mga kapatid niya. May sariling mesa ang mga Egyptians kasi naniniwala sila na napakasamang kumain kasama ang mga Hebrews. Pinaupo na ang magkakapatid sa harap ni Joseph. Napatingin sila sa isa't isa at takang-taka sila kasi nakaayos ang upo nila mula panganay hanggang sa bunso. Sinerve din sa kanila yung mga pagkain na nasa mesa ni Joseph. Pero 5 beses na mas marami yung sinerve kay Benjamin. Uminom sila at nagsaya kasama si Joseph. Mula Kanaan at pabalik. Kaibigan, kaya ba ng tao na magbago? Maraming nakataya sa tanong na ito para sa maraming mga tao. Maaari ko bang pagkatiwalaang muli ang isang ito? Dapat ba akong mawala ng pag-asa? Ang propetang si Jeremias ay may katanungan din tungkol sa usapin ng pagbabago ng tao. Sa Jeremias Kabanatang 13, Talatang 23, ang sabi ni Jeremias, mababago ba ng taga-Ethiopia ang kanyang balat o ng leopardo ang kanyang mga batik? Kung gayon ay makakagawa rin kayo ng mabuti, kayong mga sanay gumawa ng masama. Kaibigan, sa ating mga sarili ay imposible. Ngunit malinaw sa kasulatan na kayang baguhin ng Diyos kahit ang pinakamatigas o ang pinakamakasalanang
tao. Ang plano ni Joseph na subukan ang kanyang mga kapatid na lalaki upang makita kung sila ay nagbago, ran into a roadblock. Sinabi niya na hindi na maglalaan ng anumang pagkain para sa pamilya maliban kung dadalihin nila si Benjamin sa Egypt. Hindi na sila makakabili at hindi na sila makakabalik sa Egypt kung hindi nila dadalhin ang kanyang kapatid na si Benjamin. Ngunit tumanggi si Jacob na papuntahin si Benjamin. At habang nauubos ang kanilang supply ng pagkain, pumasok si Judah. Nangatuwiran siya sa kanyang ama na kung hindi niya papayagang sumama si Benjamin, mamamatay pa rin siya sa gutom. Ipinangako niya, ang sabi sa talatang 9, ako mismo ang gagarantiya ng kanyang kaligtasan. Nangako siya na siya ang sisisihin kung hindi makabalik ng ligtas si Benjamin. Matatandaang ang dating mapanghikayat na pananalita ni Judah noon sa kanyang mga kapatid ay para kumbinsihin sila na ipagbili si Joseph sa pagkaalipin, sangayon sa Henesis Kabanatang 37, talatang 26 hanggang 27. Ang kanyang mga prioridad ay tunay na nagbago. Pumayag si Jacob na isama si Benjamin sa Egypt sa talatang 14. Kapag Diyos ang bumago, kaibigan, ng isang buhay, hindi imposibleng magkaroon ng malalim at tunay na pagbabago. Ipinaalala sa atin ni Apostol Pablo sa Efeso, Kabanatang 2, talatang 4 hanggang 5, na dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, ang Diyos na sagana sa awa ay binuhay tayong kasama ni Kristo kahit na tayo ay mga patay sa mga pagsalansang. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay naligtas. Ang sabi ng Biblia. Kaibigan, mayroon tayong pag-asa para sa tunay na pagbabago, hindi sapagkat nagagawa ito ng ibang tao o maging tayo sa ating sarili, kundi dahil nagpapasakop tayo sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat na kayang gawin ang tunay na pagbabago. Ang kabanatang ating binasa ay nagtatapos kay Judah at sa kanyang mga kapatid na bumalik sa Egypt. Nagpahanda si Joseph ng masaganang pagkain para sa kanila na nagpapakita rin ng favoritism. Ngayon naman ay kay Benjamin. Gumagawa siya ng sariling paraan para malaman kung tunay na nagbago ang kanyang mga kapatid. Tandaan natin, ang pagbabagong nagmumula sa tao ay laging panandalian lamang. Ang ganap at tunay na pagbabago, kaibigan, ay nagmumula sa Diyos at mula sa ating puso na ating isinusuko sa Kanya. At ang pagsukong yon ng ating mga sarili sa Kanya ay magiging daan upang makagawa ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kaibigan, pakinggan mo ang sinulat ni Apostol Pablo sa Efeso, Kabanatang 2, talatang 13. Ngunit kayo ngayon ay na kay Kristo na. Malayo kayo noon sa Diyos, pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ang pagbabayad sala ng ating Panginoon sa atin ay humihingi ng katumbas na pagtugon, ng pagtanggap sa Kanya na isinusuko natin ang ating mga sarili upang Siya ay gumawa sa ating mga buhay. Kaibigan, bakit tayo ay natural na nagdududa sa pagbabagong nangyayari sa buhay ng isang tao? Sapagkat marahil ito ay talagang imposible at mahirap. Bakit tayo magtitiwala sa Diyos na magbubunga ng tunay na pagbabago ang Kanyang pagkilos sa ating mga buhay? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777,
0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nasa YouTube channel at Facebook page, inyo pong i-comment dyan sa ating comment section ang inyo pong insight and reflection. At para din po sa inyong mga katanungan at prayer request, inyo rin pong i-comment dyan sa ating comment section at doon sa mga numerong akin pong nabanggit. Sa pagpapatuloy, inyo pong pakinggan ang isang napakagandang awiting inawit ni Aris and Rodalyn Andaya, may pamagat, Kung Di Sa Biyaya Mo. Pakinggan po natin ang awiting ito. Panaho'y nagdaraan, umiikot ang buhay, sinikap na sundin ko ang Diyos, ngunit lahat ng iyo'y kulang, walang magagawa upang ang langit ay makamtan. Mga pagsisikap ko, lahat walang kabuluhan, kung di sa biyaya mo. Ako ngayon'y naglalakbay sa landas na walang pagtutunguhan at walang kaligtasan. Ako'y mabibigo sa bawat laban ko, at kailanman ay di mananalo kung di sa biyaya mo. Ako'y nagpupuri ng buong puso ko. Inahalay ko sa'yo, Jesus, na sa akin ay tumubos, batid mong kapalit ng pag-ibig mong lubos.
Maraming salamat Aris and Rodalyn sa paghahandog ng napakagandang awiting ito. At tunay kaibigan na kung hindi sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, hindi tayo magkakaroon ng ganitong kapayapaan at katiyakan sa kaligtasang Kanyang ibinibigay. Dadako tayo sa ating paglapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at nais kong makasama ka sa ating pananalangin. Tayo ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos, dakilang Ama na nasa mga langit. Ngayon ay nagpapasalamat kami sa iyong mahalagang salita na iyong iningatan para sa amin sa buong panahon. Anong laking kagalakan ang aming nadama sapagkat binabago mo kami kahit imposibleng magbago. At purihin ka sa iyong kapangyarihan, sa iyong pag-ibig at awa, na patuloy na sumusunod sa amin at umaakay sa amin pabalik sa inyo. Amang banal, salamat po na sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay mararanasan namin ang pagbabago sa aming mga buhay. Salamat po sa pagpapatawad nyo sa aming mga nagawang mga kasalanan. At ngayong umaga dakilang Ama, akin pong inilalapit ang aming mga kaibigang may mga kahilingan at panalangin. Ang ilan po sa kanila ay naghahanap ng trabaho. Panginoon, tulungan po na makasumpong ng mga lugar na kanila pong mapagtatrabahuhan upang ang kanila pong pangangailangan ay matustusan. Ang ilan po naman sa kanila, Panginoon, ay may mga mahal sa buhay na may mga karamdaman. Ipinapakiusap ko rin dakilang Diyos na inyo pong dalawin, hipuin ng inyong mapagpagaling na kamay ang kanila pong mga katawang may karamdaman at maranasan nila ang kagalingan buhat po sa inyo. Akin pong idinadalangin ang aming mga kaibigang hahayo sa kanila pong mga tahanan upang bumalik sa kanila pong mga lugar na pinaglilingkuran. Ang ilan po ay papasok sa kanila pong mga paaralan. Ingatan po sila dakilang Diyos at malayo sa anumang kasakunaan. Maraming salamat Panginoon na inyo pong diringgin ang aming pangapanalangin sang-ayon sa inyong kalooban sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa ating palatuntunan at sa atin pong himpilan, AWR 89.1 FM. At muli ko pong ipinaaabot sa inyo na 7 araw mula ngayon sa March 1 ay ihahandog po ng AWR 89.1 FM ang isang natatanging pag-aaral na may pamagat na Revelation of Hope mula po March 1 sa ganap na 7 ng gabi. Sundan niyo po ang mga pag-aaral na ito sapagkat lalo po kayong mapagpapala sa mga katotohanang inyo pong matutuklasan. Sa inyo pong patuloy na pag-aaral ng Biblia, ng salita ng ating Panginoon, amin pong iniaalok ang atin pong Bible Study Guide na Explore. Ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong mga kumpletong pangalan, address at contact numbers. Ano po? Kayo po na nasa Facebook page at sa YouTube channel, i-comment nyo po dyan sa comment section ang inyo pong kumpletong pangalan, address at contact numbers. Ang atin pong mga numero, 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza, na nagsasabing, kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Patuloy po kayong sumabaybay, makinig dito sa ating himpilan sapagkat ihahandog pa namin ang mga makalangit na awitin at ang iba't ibang mga programa sa buong maghapong ito. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments of
faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.